Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, BBM malala na. Nako po Nako BBM, inobserbahan ang kalusugan. At eto, BP Sara, nako, napakarami pong demolition job laban kay BP Sara mga kababayan. So yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin simulan to mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto nga eto kapapasok lang na balita mga kababayan. Nako, just in, BBM sumailalim sa magdamagang medical observation matapos nitong makaranas ng discomfort. Ayan. Ito pong balita mga kababayan mula po sa Abante News Online. Just in, ako po, kinumpirma ng Malacanang na sumailalim sa medical observation si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sabi po ay nasa maayos na rin anya na kondisyon si PBBM. Ayon po yan kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Clara Castro. Aba. May ganito na palang pangyayari mga kababayan, no? Mula sa Malacanang, ang presidente inoobserbahan na po ang kalusugan. Huwag nyo kasing abusuhin ang kalusugan ninyo. Huwag nyo abusuhin yung katawan ninyo, 'di ba? Mahirap yung araw-araw, nako. Pag inaraw-araw mo 'yan, di ka talaga tatagal niyan. Di ba, mga kababayan? Dahil ba sa mapera kayo, araw-arawin nyo na yan. Hindi pwede ang ganyan. Di ba? Ano kaya talaga ang kalagayan? No? Naiintriga tayo. No? Hindi naman sinabi kung ano po yung dahilan. Basta medical observation. No? Ano kaya itong inoobserbahan kay President Bongbong Marcos Jr.? Alin sa kanyang kalusugan? Ito ba ay patungkol sa sa utak, sa dugo, sa puso, 'di ba? Sa balon-balunan? Hindi, joke lang. Hindi kasi dapat pag nagbabalita itong mga mainstream media, kinukuha kung talagang kasi naman ito, public information naman po ito kung ano po yung kalusugan ng Pangulo, no? Dapat malaman ng taong bayan kung ano na ang kalagayan niya. Pero sabi naman po dito ay nasa maayos na po siyang kondisyon. Ayan, anyway. Naalala ko lang bigla yung New Year's wish ni Cara David. Kasi nung una, yung birthday wish niya, lahat daw ng kurap ay magurgor. Yung New Year's wish naman niya, yung mga mastermind naman daw. Naalala ko lang I don't implicate anything, no? Wala pa kong inaano na something, pero naalala ko lang. Baka lang naman. Anyway. Ano po ang inyong masasabi dyan? Teka nga, basahin nga natin ng sabi nga, birthday wish ka pa, more Cara David, more wishes, more chances, aba? Sayang naman, nasa the best part na no? Maraming nasasayangan, no? Nasobrahan daw Get well soonis daw, yan Di ba? May nagmamahal talaga. Marami nagmamahal kay President Bongbong Marcos Jr., no? Naglak lang yan, aray ko po. Ay, masama talaga ang nasobrahan, Chara. Sabi po yan ni Caterina. Sana bunutan ng buhok, ipatest, aray ko po. Hair follicle drug test daw para masolusyonan yung medical observation na yan. Sa ibang balita naman po mga kababayan, eto, nako, si Attorney Rowena Guanzon
pinalagan na po, ha? Itong si Senator Ping Lacson. Sabi po dito sa Ang Balita ngayon, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag at i-require mo under pain of contempt sina Martin Luther King Romualdez at si Sandro Marcos. Nako. Sa palagay ko, Ma'am Attorney Rowena Guanzon, malabo yan. Kasi nung nabanggit nga lang yung pangalang Martin Romualdez ay na-stop na yung Blue Ribbon eh. Di ba? Malabo po siguro yan, no? Eh hindi natin alam, baka magkaroon po ng himala, no? At maging matapang talaga ito. Maging para sa bayan itong si Senator Ping Lacson. Pero sa mga pangyayari po ngayon, nako, mahirap, no? Mahirap natin masabi kung ipapatawag ba ni Senator Ping Lacson itong si Romualdez at si Sandro Marcos, no? Yan po ang naging reaksyon mga kaubayan ni Attorney Rowena Guanzon kaugnay sa isinasagawang investigasyon ng Senado sa umano'y maanumalyang flood control projects, lalo na sa mga ulat na mga nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing sangkot. Oo nga, no? Tapos eto pang sabi ni Lacson, yung minority report daw ng minority bloc dyan po sa Senado na walang iba kundi sina Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta ay basura daw. Aba, sabi naman po ng ating mga kaubayan, ito pong report, no, ng minority bloc, ito talaga dapat ang nire-report ng BRC, ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ito ang totoong report. Eto naisip ko lang bigla mga kaubayan kung bakit nagalit si Lacson. Kasi inunahan po siyang mag-report eh. No? Inunahan po siyang mag-report. Eh ngayon, alanganin na po siyang maglabas ng mga false report. Kasi inunahan na po siya ng minority bloc mag-report mga kaubayan. Di ba? Nagets niyo na kung bakit galit si Lacson? Naunahan na eh. Mayroon ng report. So, ang kay Lacson ngayon, to justify the report, mga kaubayan, di ba? Eh, hindi niya kayang i-justify yan eh. No? Eh, biruin mo, kakasuhan si Romualdez. Kaya niya ba yon? Eh, kung pagbigkas nga lang sa mga pangalan ng hinayupak na ito, ay hindi niya magawa, yung pagpapakulong pa kaya. Di ba? As simple as that, mga kaubayan. Ako po. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin itong video ni Ka Eric Celes. Sabi po dito, Pinklawan desperado na demolition job kay Vice President Sara Duterte. Aba, eto pakinggan po natin. Ka Eric, pasok. Mga kababayan, pangalawang pagsasampa ito ng evil forces na tinatawag nilang sarili nila civil society, but they are more of evil society kasi nga kasabwat nila ang mga demonyo ng lipunan, kagaya po ng administrasyon ng mandarambong na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yun po ang pinoprotektahan ni Trillanes, yun pong pinaglilingkuran nila ni Hontiveros. Nagtipon-tipon pa itong ang grupo ni The Big Joke, no? 2 days before ilulunsad nila itong panibagong demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte sa Bicol. Ang tawag sa grupo nila HARP, sila Hontiveros, si Aquino, si Robredo, si Pangilinan. Nandun din po si Lula Laila de Lima, si Shell Jokno, at si Big Joke Trillanes at iba pang mga grupo ng evil forces sa ilalim po ng Akbayan Group. Ito yung mga hilaw na komunista at mga surviving opportunist groups ng Yellow-Pink Alliance. So ang HARP, nagpre-prepare na po sila for 2028. Pero sa pangalan pa lang, ang equivalent ng HARP, kiyaw-kiyaw eh. Harping. Nagngangal-ngal, yun ang HARP, no? Sabi ni T.D. Bagilat, yung
taga-Cordillera nilang kasama sa Yellow-Pink Alliance, sila daw ay instrumento ng musika. Wow, musika ng pagbabago o musika ng pagkalugmok. Pero yung harp mga kaubayan, it is an instrument, no? Sabi po na may nabasa po akong isang post, no? That symbolizes resilience and nationalism, no? Pero nakikita nyo po ba dyan? Ha? Sa kanila, may nationalism. Puro nga puro mga propaganda ang mga ginagawa nito mga kaubayan. Di ba? Parang wala naman sa kanila ang pagiging makabayan. Ha? Ang kanilang po ay pabagsakin ang Duterte, yun lang. No? Pero kung sasabihin mo, makabayan ang mga ito. Makabayan lang sa mga mga titulo, yung mga ganyan, akbayan, may bayan, bayan muna, kung ano-ano pa, di ba? Mga ginagamit niyo lang ang bayan sa totoo lang, pero hindi po kayo makabayan, di ba? Puntahan po natin ito, mag-dedicate po tayo ng isang episode ng video analysis tungkol dito sa early alliance operations na pinaghahandaan na ng Yellow-Pink zombies at mga oportunistang politikong survivor ng lumang politika ng Dilaw at Pink ang 2028 elections. Napakaaga, no? Mukhang may go signal ito kay Lisa Araneta Marcos at kina Tambaluslos dahil hindi na makakatakbo yan si Tambaluslos Damaged goods, no? Durog na yan si Tambaluslos ba? Bigla ko lang naalala, no, si Tambaluslos, nung unang arangkada pa lang, gustong-gusto na talaga nilang sirain si Vice President Sara Duterte. Natatawa lang ako mga kaubayan kasi ngayon, nabaliktad. Si Tambaluslos po ang sirang-sira sa taong bayan. No? Ayan. Sa sobrang apurado ninyo, nagsisimula pa lang yung panunungkulan, gusto niyang sirain, no? Gusto nang pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Ngayon, sino ang bumagsak? Sino ang nasira? Ikaw, Tambaluslos. Parang ang kinalabasan niya, pagkatapos nitong pagkaka-expose nila ng kanyang pinsan na sila ang mga pinunong salaring kriminal o mga masterminds dito sa the crime of the century, 1.4 trillion pesos na pagnanakaw at pangungurakot, pandarambong sa kabanang bayan, ang kinalabasan ni Tambaluslos sa kanyang presidential ambition ay naging isang bulok na kamatis. Nag-aalingasaw na nabubulok. Nabubulok sa politika ng pangungurakot. Kaya wala na. They're looking at other options. Kaya itong HARP na kunwari ay ang bago at totoong unit team, yan po ang substitute sa evil forces na ginagawa at gagawin nila Marcos for 2028 sakaling mag-survive itong gobyernong bulok ni Marcos before 2028 ay aabutin niya ang electoral period. So may nakahanda silang tinatawag na reserve backup. Anyway, the big joke man, Trillanes, is part of the evil society. No? Ang kanyang alyansa ay alyansa. Yan po ang parallel alliance ni Marcos at Romualdez na ginagamit sa political demolition at Ito lang, no? Itong mga gumagamit kay Trillanes, no? Para sirain si Vice President Sara Duterte. Itong mga ini-endorso ni Trillanes, di ba? Para maging mga opisyal ng ating gobyerno in the future, mga kaubayan. Kung ako sa inyo, tigilan nyo na yan, no? Tigilan nyo na po ang paggamit kay Trillanes. Kasi si Trillanes, kung gusto nyo talagang manalo, kung gusto nyo manalo, lumayo kayo kay Trillanes. Lumayo po kayo kay Trillanes. Bakit? Sukang-suka po ang taong bayan kay Trillanes Ano ang patunay natin? Dapat nanalo nga po siya, di ba? Sa eleksyon. Bilang mayor. Mayor ba yon? Kung ano man niya, mayor yata yung tinakbuhan niya. Hindi siya nanalo, mga kaubayan. Di ba? Isipin niyo mayor na nga lang po yan, hindi pa manalo.
Kasi nga po, hindi po lahat ng nagsisenador, no, ay talagang ibinuto ng taong bayan. Yung iba dyan, sabi nga nila, Atty. Glenchong, nabayaran lang. Kaya naging senador. Kaya ngayon nagtataka tayo, bakit hindi mahal? Bakit hindi mahal ng taong bayan si Trillanes? Inanalo naman yan noon. Noon. Di ba? Noon. Baka lang baka nabayaran ni Trillanes. Di ba? Laban po sa good governance programs at political leadership ng Duterte brand of leadership. Na ang tinatarget ay ang pagdurog kay former President Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at sa lahat ng mga naka-align sa Duterte political camp. Okay. So ang evil society nila ay kinabibilangan nila Hontivirus. Ito po yung itinurong tanim witness o witness manipulator sa mga hearing niya at mahilig magsinungaling according to the revelations ng mga bumaliktad at mga nagturo sa kanya, nag-reveal na mga witnesses kagaya ni alias Rene. Pangalawa, ito naman pong kasama nila maliban kay Hontivirus, si The Big Joke Trillanes, no? Si Boy Tartar. Yung si Boy Tartar, yung BFF boyfriend ni Risa Hontiveros. Boyfriend. Lalaking kaibigan. Kaya boyfriend. Si Boy Tartar, ito yung pinagtampuhan ng toothbrush, no? Si Ronald Lamas. Kasama dyan sila Trillanes, Dilima, Jokno, Pangilinan, Bam Aquino. Ngayon, So yan mga kababayan, kahit pa sino ang magtandem-tandem, no? Kahit pa mag-uni-team kayong lahat, no? Lahat na ng kulay. Pag samasamahin nyo yung rainbow, samasamahin nyo na yan, no? Hindi pa rin po kayo magtatagumpay or magwawagi, no? Mananalo dito kay Vice President Sara Duterte. Pustahan pa tayo. Basta wag lang dadayain mga kababayan. Wag nyo lang dadayain kasi kapag dinaya nyo, talagang mananalo kayo. Di ba? Okay, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video na ito mga kababayan? Just comment down below. Maraming salamat po. Don't forget to like the video. Maraming salamat po.